Yes sir, good morning RK Ventures, and another maintenance issue na naman po tayo sa aking YTX 125. For almost 4 years, ang motor na ito ay marami na napalitan, and today, meron na naman tayong bagong papalitan. Kasi if you experience na masyadong maalog ang handlebar ng inyong motor, tapos pagtingin nyo sa bandang gulong, konting kapa mo lang or hawak ay umaalog na. Isa lang ibig sabihin yan mga riders, kailangan na po nating palitan yung kanyang front wheel bearing. And it goes to everybody na naka-drum brake pa yung kanyang braking system. No? Pare-pareho lang po yan kahit anong brand yan. As long as naka-drum brake, pareho lang po yan ng magiging issue. If I were you mga riders, gawa natin ang paraan. Or if you have budget, pwede nyo ipa-convert to disc brake. Yun nga lang, mas magastos yun. Pero itong video na ipapakita ko sa inyo, ito yung way kung paano siya palitan. Honestly, madali lang, kaya lang mas pinili kong dalhin kay Ryan para mas maayos at maganda yung pagkakagawa. And sabay change oil and oil filter rin kasi ipapagawa ko. No? Mas mabilis pagka yung expert na mekano yung gagawa. Kasi pag akong gumawa ay malaki ang chance na tama rin akong bumiyahe dahil syempre mapapagod ka. No? Kaya dito ko dinala, mas sigurado, mas mabilis at makakapagbiyahe pa ako. Alright mga riders, kaya if you're new to this channel, please don't forget to subscribe, like my videos if nagustuhan nyo, and press that notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod ko pa na videos. Alright, so ayan, tanggal na yung gulong mga riders at pasensya na kayo, medyo madumi yung kanyang drum brake, no? At hindi ko pa nalilinis yan talaga, honestly, medyo matagal na. But right after this or bukas siguro, lilinisin ko po agad yan. Madali lang naman po ang paglinis ng drum brake, liha lang yon, tapos konting sabon, tapos yun na. But tsaka na yun, nandito muna tayo sa main topic natin, ang pagpalit ng front wheel bearing. So ayan mga riders, so ganyan lang po, no? Tatanggalin mo yung parang rubber. Tapos after nyan ay konting pukpok hanggang sa bumaba yung pinaka bearing nya. No, tapos yan sasabayin nyo na rin ang linis para matanggal yung parang pinaka, ang tawag nito, grease, yun, yung parang pampadulas. Then later on, once na mapalitan na ng bago, lalagyan din ulit ng pampadulas, no, para pumasok agad. So yan, tapos konting pukpok lang hanggang sa bumaba yung bearing. No? Hindi po kailangan ng malakas sa pukpok, dahan-dahan lang, parang unti-unti siyang bumababa. Ganun po dapat yun. And later on, papakita ko sa inyo mga riders at ipaparinig ko sa inyo ang reason kung bakit kailangan siyang palitan. Kasi sa unang tingin, tinan mo naman, di ba parang wala lang. Pag pinunasan mo yan, parang brand new pa rin yan. Parang wala namang damage kung pag tinignan mo. So pag ikaw hindi expert na mekaniko, mapapaisip ka, ano bang papalitan ko rito? Parang wala namang naging problema. Parang same pa rin naman kung ano siya sa dati, no? So ganito yan mga riders, no? Ito yung bago. So ito po pala yung brand niya. At ang size po pala is 6301 dito sa front wheel bearing. Tapos yung sa rear bearing, sabihin ko na rin po sa inyo, just in case ma-encounter nyo at magkaroon din ng problema. 6202 po yung sa rear wheel bearing, no? Para at least mayroon kayo idea na agad. Alright, so ito po yung pinaka-hub ng front wheel. So yan, kailangan lang yan ng konting linis para gumanda ulit at mas kumapit yung drum brake niya. No? So kailangan sabay ng linis yun. Kasi pag hindi po yan nilinis, medyo dun yung maririnig yung mga skid, yung mga pag nag-brake kayo parang napakaingay. Yan, at least dito ang ginagawa ni Ryan, nililinis niya. No? Kahit punas lang, tapos konting air pressure para matanggal yung pinaka-alikabok niya. Alright, so ayan mga riders, lalagay na po yung bagong front wheel bearing. So ayan, nilagyan ng konting grease, no? Para dumulas nga. Tapos konting pukpok lang po yan, dahan-dahan, unti-unti hanggang sa lumubog siya, hanggang sa lumapat siya dun sa loob. So ganun po dapat, no? Madali lang talaga mga riders Siyempre pag bago ka, wala kang idea, mahirap gawin, baka mamaya magkamali ka. So at least now, nakita mo yung proseso kung paano gawin. So madali na lang sa'yo pag ginawa mo. Ikaw nang gagawa next time kahit hindi mo na ipagawa sa mekaniko. Pag ganitong mga bagay lang naman, walang mga masyadong masela na part, madali gawin para sa akin. So in the near future, pag nagka-problema ulit ng ganito, so ako na lang gagawa, no? Hindi ko na kailangan ng expertise ni Ryan. At least natulungan niya ako on this part. Pero yung ibang bagay like masela na tulad ng engine, yung mga ganun, tapos yung mga electrical parts, so siyempre doon na sa mga eksperto. Alright, so yan, tapos yan na, babalik mo na yung rubber, no? Ganun lang kasimple mga ka-riders, no? Yan na, nabalik na, palitan na yung bagong front wheel bearing, tapos lalagay mo na yung rubber, tapos pwede nang ibalik yan, pwede na magamit ulit. Madali lang talaga ang tutusin, lalo na if you have enough tools para ayusin yung motor mo. Napaka-easy lang talaga.
especially if you have the will na gawin talaga. Kasi baka mamaya, pag ginawa mo, tapos nagka-problema, parang nahirapan ka at sa umpisa, wag mo na ituloy. Kasi pag naiinis ka while you're doing this motorcycle repair, hindi po maganda yung ganong ugali. Dapat, if you're willing to ayusin yung motor mo or anumang bagay yan, dapat willing kang gawin at talagang dapat gusto mo yung ginagawa mo. Kasi kung hindi, punta ka sa pinaka-expert na mekaniko ang kakilala mo para sila na lang gumawa sa'yo, tapos bayaran mo na lang. But you have to observe also, no? Hindi naman po pwedeng hayaan mo na lang na gawin yung motor mo tapos di mo tinitingnan. Siyempre kailangan mo ring tingnan. Alamin mo yung ginagawa nila para next time alam mo na kung paano gawin. And also pag may something na parang hindi yata tama or parang mali, then pwede mo silang tanungin at parang bakit ganito, bakit ganyan. So ganun lang naman, importante meron kayong communication. Alright, so ito na po yung lumang bearing. No? Kung titingnan mo parang wala lang, parang madumi lang. Pero pag inalog ko po ito, marinig nyo, pakinggan nyo. Hanip na yan, may bumusina pa, tapos may mga kapitbahay pang maiingay. Okay, lipat ako ng konting pwesto na medyo tahimik para mas parinig nyo pa. Okay, dito. Marinig nyo mga riders, butik para ako nag-jack-in point. Nakakit na ako sa totoo lang. Alright mga riders, so yun po yung dahilan na once na marinig nyo po, pag inalog nyo po yung front wheel bearing, nasira na, tapos may marinig kayo na parang barbula sa loob na umaalog, ibig sabihin po nun mga riders, kailangan na po siyang palitan kasi hindi na siya stable. As in, sira na po talaga yun. So yun po yung magiging basayan nyo na napalitin na po siya. Kasi hindi nyo po malalaman kung palitin na yun once na hindi umaalog yung gulong. Siyempre isang factor yun. And also pag malakas yung vibration sa handlebar, isa pong dahilan din yun. Plus, pag tinanggal nyo pa talaga, alugin nyo, tapos yun, pag narinig nyo yung ganong ingay tulad kanina, so kailangan na po talagang palitan. Alright mga riders, so yan po yung tip ko sa inyo. At least nagkaroon kayo na idea. Ayan, sinabay ko na rin po yung palit ng change oil, no, para totally smooth yung motor ko. Change oil and also oil filter, dapat sabay po yan. And also, bago ko po tapusin itong video na to, isa pang tip ko sa inyo mga riders. Pagka po kayo nagpagawa inyong motor, make sure na dapat sa isang mekaniko lang. Kasi, ang hirap po kasi pag iba-ibang mekaniko yung gagawa. Napakahirap po talaga. Meron silang kanya-kanyang opinion kanya-kanyang style or sistema ng paggawa. Kaya ang hirap pagka iba-ibang tao ay hahawak. Pero, just in case emergency nagka-problema, pwede nyo namang ipagawa Sa iba, immediate action lang. At least makauwi ka lang ng bahay. Then the next day, dalhin mo na dun sa expert na kaibigan mo mekaniko para mas maging maayos yung paggawa. Hindi yung parang minamadali at parang temporary lang yung paggawa tapos after 2 to 3 days masisira agad. Pangit po yun. Dapat yung paggawa at least tatagal ng months or 2 months, 3 months, dapat ganun. Hindi yung weeks, days, sira na agad. Hindi po maganda yung mga riders. Alright, so ayan mga riders, at okay na po ang ating YTX 125 at good to go na po tayo para bumiyahe ulit. At kailangan natin gumitan, siyempre gumastos tayo dito. At ang ginastos ko lang naman is maliit lang naman. Sumabot lang siya ng 230 pesos. The engine oil is akin, meron akong extra. Tapos oil filter lang naman yung binili ko and then yung label. So ganun lang kamura mga riders. Pagdating po sa maintenance ng ating motor, huwag po nating tupirin. Beyond the guts and wheel na gawin yung motor, mas okay, no? At mas makakatipid ka. And also makakatulong sa ito. Balay mo, balang araw, pwede ka rin magtayo ng shop dahil meron ka ng alam ng konti. So yun, ganun no, maraming pwedeng gawin, maraming pwedeng mangyari, marami kang pwedeng matutunan sa sarili mong motor. Alright mga riders, at Renzo Classic po, palagi po ako nagpapalala, ride safe, stay safe, think safe, eat healthy, and be a defensive rider at all times. Renzo Classic po, maraming salamat po.